Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2636-2640. Ang ninuno namang kukulam ay naging isang santo. Nakatulog si Yang Yian, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng halos sa loob ng buong 300 taon. Sa loob ng 300 taon na ito, sina Yu Linglong, Teng Snake, at Tu Jingyuan ay pumasok sa 3 lihim na silid upang magsanay. Para naman kay Yang, pagkatapos ng obserbasyon ni Yu Linglong, natural niyang naramdaman na walang panganib. Ito ay isang maling alarma, ngunit ito ay tulad ng pagpasok sa isang tiyak na estado ng pagsasanay, na isang magandang bagay. Kaya't naaliw si Yu Linglong at ang dalawa pa. Si Yang ay may kayamanan, at si Yu Linglong at ang dalawa pa ay natural na hindi masama. Ang 3 lihim na silid ay kanilang kapalaran. Ang 3 lihim na silid na ito ay ang lugar ng kapalaran kung saan nagtatagpo ang 3 yin at yang. Ito ay pinakaangkop para sa tempering ng katawan. Ang kapangyarihan ng yin at yang ng 3 lihim na silid ay iba, at nahahati sila sa 3 antas, mula mahina hanggang malakas. Ito, tama lang para sa kanilang 3. Pangunahing nililinang ni Tu Jingyuan ang kaluluwa, at mahina ang katawan, kaya makapasok lamang siya sa unang medyo mahinang sikretong silid. Pangunahing nililinang ni Teng Snake ang katawan, at pumapasok sa pangalawang mid-range na sekretong silid. Ang mataas na antas ay hindi nilalabanan kahit ng malakas na katawan ni Teng Snake. Bilang isang Diyos ng batas, si Yu Linglong ay natural na angkop para sa ikatlong pinakamalakas na sikretong silid. Sa ganitong paraan, nakita nilang 3 ang kanilang kailangan at nagsimulang magsanay sa mga unit ng 100 taon. Si Yang Yiu ay nakahiga pa rin sa lupa, na may malabong halo sa buong katawan, na parang natutulog. Sa ganitong paraan, lumipas ang 300 taon nang hindi nalalaman. Sa panahong ito, ang unang lumabas ay si Tu Jingyuan. Nagsanay siya sa unang lihim na silid sa loob ng 200 taon at sa wakas ay naabot niya ang limitasyon ng pagtitiis, ngunit gumawa siya ng isang hakbang pasulong sa kanyang pisikal na katawan. Siyempre, gumanda din ang kanyang cultivation. Ang kapangyarihan ng intersection ng yin at yang ay talagang makapangyarihan, ngunit ito rin ang enerhiya ng langit at lupa pagkatapos ng lahat, na maaaring mapabuti ang paglilinang. Ang paglilinang ni Tu Jingyuan ay pumasok sa kaharian ng pangunahing emperador ng Diyos. Makalipas ang 60 taon, iyon ay, 260 taon, lumabas si Teng Shi mula sa pag-urong, at ang kanyang pisikal na katawan ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong, na naabot ang rurok ng gitnang yugto ng prehistoric body, at isang hakbang ang layo mula sa mataas na antas ng prehistoric body. Ang kanyang lakas at Taoismo ay maihahambing sa tuktok ng unang yugto ng God Emperor, na isang antas na mas malakas kaysa sa Tu Jingyuan. Pagkaraan ng 40 taon, lumabas si Yu Linglong mula sa pag-urong. Sa sandaling ito, isang buong 300 taon na ang lumipas. Matagal nang nasa labas sina Tu Jingyuan at Teng Shi na nagbabantay kina Yang Yiu at Yu Linglong. Matapos masira ng 2 lalaki ang kanilang paglilinang, lumabas sila. Nahirapan na silang mag-practice at mag-improve, kaya hindi na sila tumuloy sa secret room para mag-practice. Nang makalabas si Yu Linglong mula sa retreat, si Teng Shi ang unang nagsalita, "Binabati kita kay Linglong, ang Diyos ng batas, para sa iyong mahusay na pag-unlad." Niloloko lang siya ng lalaking ito. Sa katunayan, hindi niya alam kung gaano kahusay ang pagtatanim ni Linglong. Casual lang niya itong pinambabola matapos makita si Yu Linglong na lumabas sa retreat. Nang makita ito, si Tu Jingyuan ay nakahakbang lamang at nagsabi, "Binabati kita sa Diyos ng batas sa paglabas sa pag-urong." Kung ikukumpara sa pagmamayabang ni Teng Shi, si Tu Jingyuan ay mas matatag. Huminto si Yu Linglong at nagtanong, "Hindi pa nagigising si Yun Zi?" Hindi ko alam kung ano ang Panginoon. Siya pa rin hanggang ngayon. Sabi ni Teng Shi. Boom! Habang sila ay nag-uusap, isang dagandong ang nagmula kay Yang Yiu sa sulok ng bulwagan. Gising na ang master, nagsalita si Tu Jingyuan at lumipad. Sinabi ni Teng. Siya at si Yu Linglong ay parehong lumakad. Pagkatapos ng dagandong mula sa katawan ni Yang Yian, umupo siya. "Yanze, kamusta?" Tumingin si Yu Linglong kay Yang Yian nang may pag-aalala. Binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay nakangiti siya, nakatingin kay Yu Linglong at sinabing, "Ayos lang ako, hindi ako magiging mas mahusay, pinag-alala kita." Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, medyo nalungkot si Yang Yian. Nang dumampi ang kanyang dugo sa makukulay na kaliskis ng dragon, hindi niya inaasahan na maraming impormasyon ang dadaloy sa kanyang isipan. Nakita rin niya ang maraming larawan, kabilang ang makulay na dragon, ang higanteng ninuno namang kukulam na matangkad, at isang pares ng malalaking magic eyes. Ang mga makukulay na kaliskis ng dragon ay nagtala ng isang piraso ng kasaysayan, at naitala din ang pinakamataas na kasanayan ng paglinang ng laman sa isang hakbang. Sa pagsasalita tungkol sa kasaysayang ito ay katulad ng pagpapalitan ng angkan ng celestial na lahi at ang mga umakyat sa banal na mundo. Sa kasaysayang ito na naitala sa makulay na kaliskis ng dragon, ang malaking kalamidad na naranasan ng Eternal God Realm ay tila mas trahedya, at ang malaking kalamidad na ito ay naging isang nilalang mula sa labas ng 3 kaharian, na tinawag na panlabas na demonyo sa mga talaan. Ang mga Diyos ng Eternal God Realm ay lumaban sa mga panlabas na demonyo,
at ang buong Eternal God Realm ay dumanas ng malaking trauma. Ang digmaan sa pagitan ng Celestial Clan at ng Ascendant Clan sa God Realm ay isa ring malaking sakuna. Ito rin ay isang digmaan na lumipas sa buong God Realm. Medyo komplikadong sabihin, ngunit sa huli ito ay sanhi ng Celestial Clan na kinukulam ng mga demonyo. Ang unang bagay na naisip ni Yang Yian ay ang mga panlabas na demonyo ng Eternal God Realm ay maaaring ang mga panlabas na demonyo na nangungulam sa Celestial Clan sa God Realm. Masyadong magkatulad ang dalawa. Siguro iyon ang kaso. Kahit na hindi sila mapaghihiwalay. Pagkatapos ng isang pagnanakaw sa Eternal God Realm, ang mga Diyos ay nanalo pagkatapos ng lahat, ngunit pagkatapos ay nagset sila ng bastard barrier upang ihiwalay ang God Realm at ang Eternal God Realm. Naisip ni Yang Yian na ito rin ay resulta ng pagprotekta ng mga Diyos sa core ng God Realm mula sa pagsalakay ng mga panlabas na demonyo. Sa madaling salita, maaaring mayroon pa ring mga panlabas na demonyo sa Eternal God Realm, at mas mapanganib dito. Ito rin ang nakita at nahulaan niya pero parang totoo. Sa madaling salita, ito man ay ang Eternal God Realm o ang God Realm na napuntahan nila ni Yu Linglong, lahat sila ay Heavenly Realms, o God Realm, na pinaghiwalay lang bilang isang form ng proteksyon. Gayunpaman, ang pinakamalaking kaaway ay ang Devil from Beyond Heaven. Ito ay nagmula sa labas ng tatlong kaharian, o marahil, tulad ng natutunan niya noon, mula sa mga nilalang ng Netherworld. Ito ang pinakamalaking kaaway ng buong Three Realms. Sa kabutihang palad, ang pinagmulang ito ay nasa langit, at hindi ito nakaapekto sa mundo ng tao at sa lupa. Sa madaling sabi, ang makasaysayang eksenang ito ay nagpabigat kay Yang Yiyo. Siyempre, mayroon ding magagandang panig. Halimbawa, ang kanyang cultivation ay direktang umahan sa tuktok ng God King, at isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagiging God Emperor. Ito ay dahil sa kapangyarihan sa loob ng makukulay na kaliskis ng dragon. Nang tumulo ang kanyang dugo sa kaliskis ng dragon, ang kapangyarihang ito ay pumasok sa kanyang katawan at nagbigay sa kanyang katawan ng napakalaking bautismo. Sa panahon ng binyag, nakuha ni Yang Yiyo ang pisikal na paraan ng paglilinang ng higanteng angkan ng mangkukulam. Ayon sa pamamaraan ng paglilinang ng higanteng angkan ng mangkukulam, ginamit niya ang kapangyarihan sa makukulay na kaliskis ng dragon upang pasiglahin ang kanyang katawan, nalampasan ang limitasyon, at naabot ang gitnang antas ng prehistoric na katawan. Tumaas din ang larangan ng paglilinang kasabay ng pagtaas ng tubig. Sa tulong ng kapangyarihang ito, nilinang niya hanggang sa tuktok ng nakatataas na hari ng Diyos. Masasabing sa pagkakataong ito ay malaki na ang ani. Ang isa ay impormasyon, na nagpapalam sa kanya ng pagkakaroon ng mga panlabas na demonyo. Malamang na pareho sila ng mga panlabas na demonyo sa God Realm, ngunit ang God Realm ay medyo stable, habang ang Eternal God Realm ay lubhang mapanganib. Ang mga panlabas na demonyo ay maaaring sumalakay anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang hybrid na hadlang at nilikha ang God Realm. Sa God Realm na pinangungunahan ng sangkatauhan, pinrotektahan din ito ang pagpapatuloy ng maraming iba pang lahi. Ang pangalawa ay ang pitong kulay na kaliskis ng dragon, na siyang kaliskis ng dragon ng banal na dragon. Nakuha sila ng Witch Clan at naitala ang kasaysayang ito, pati na rin ang physical cultivation method ng Witch Clan. Siyempre, masasabi rin na ito ang paraan ng pagbibinyag ng higanteng Witch Clan ng Adult Temperance sa bibig ng Earth Essence, na pangatlo rin. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na The Art of Ancestral Witch Becoming a Saint, na siyang unang henerasyon ng City Lord ng Witch King City at ang sining na iniwan ng Ancestor Witch na si Dijiang. Ang lahat ng ito ay naitala sa mga talaan ng pitong kulay na kaliskis ng dragon. Na-verify ni Yang Yiyo na ang Ancestral Witch Becoming a Saint ay talagang katulad ng kanyang Chen Kun Tempering Body Art, na parabang sila ay mula sa parehong ugat, na labis na ikinagulat niya. Ngunit pagkatapos ikumpara ang dalawa, alam ni Yang Yiyan na kumita siya ng malaki sa pagkakataong ito. Kabanata 2637, ang pagtitiwala ng isang haring nagbabalik. Inihambing ni Yang Yiyan ang sarili niyang Chen Kun Tempering Technique sa sarili niya. Marami talagang pagkakatulad at maging ang parehong mga punto sa pagitan ng Wu Clan Sainthood Technique. Dahil dito, naging ligaw ang imahinasyon ni Yang Yiyan. Ang Chen Kun Tempering Technique at Chen Kun Creation Technique ay parehong mga teknik na lumabas mula sa Chen Kun Pot mula sa simula. Gayunpaman, nakatuon siya sa pagsasanay ng Chen Kun Creation Technique, habang ang Chen Kun Tempering Technique ay isang estado ng pagsasanay kung kaya niya itong sanayin, at hindi pinipilit kung hindi niya ito magagawa. Pagkarating sa Immortal Realm, hindi talaga siya nag-aral ng Chen Kun Tempering Technique. Pagkatapos ng huling dalawa, pinag-aralan niya ang Chen Kun Creation Technique at pinalitan ito ng Chen Kun Dao Sid Technique. Sa katunayan, nagtagumpay siya, hindi bababa sa naisip niya na nagtagumpay siya. Wala namang problema sa practice niya so far. Ang 10 katangian ng Dao Tree ay lumitaw sa Divine Core na Dao Sid sa kanyang katawan. Bagamat sila ay nasa estado pa rin ng mga panla, ang pangkalahatang ruta ay natukoy na. Hanggat siya ay patuloy na nagsasanay, ang Dao Tree ay lalago at magiging isang matayog na puno. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam kung anong antas ang mararating ng kanyang cultivation realm. Ngunit isang bagay ang tiyak, Chen Kun Dao Sid Technique, matagumpay niyang nabago ito at walang problema.
Tulad ng para sa Chen Kun Body Tempering Art, ito ay talagang katugma dito, ngunit hindi ito mainstream pagkatapos ng lahat, maaari lamang itong ituring bilang isang accessory. Kapag nagsasanay ng Chen Kun Daogang, maaari rin itong magpainit at mapabuti ang pisikal na katawan, ngunit ito ay limitado, at hindi niya sinasadya ang init ng ulo at pagsasanay. Ito. Hanggang sa nakita niya ang Zuo Shengang ay naalala muli ni Yang Yiyu ang Chen Kun Body Tempering Art. Ang pagkakapareho sa pagitan ng dalawa ay pareho nilang pinainit ang mga acupoints. Gayunpaman, kumpara sa Wuklan Shengang, ang Chen Kun Body Tempering Art ay kulang sa bloodline cultivation, at ang una ay mas propesyonal at metikuloso, habang ang huli ay parang baguhan. Naunawaan din ni Yang Yiyu ang puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ang Zuo Shengang ay isang paraan na maaaring direktang linangin ang pisikal na katawan upang maging isang santo at malampasan, at ang Chen Kun Body Tempering Art mismo ay kasama sa pundasyon ng Chen Kun Creation mula sa simula, kaya ito ay natural na walang kapantay. Ngunit pagkatapos niyang baguhin ang Chen Kun Creation Gang at Body Tempering Art sa Chen Kun Dao Sid Gang, naging purong Yuan Shen Mana technique ang mga ito, nang walang anumang paraan para sa paglilinang ng pisikal na katawan, at ang body tempering ay naging basal lamang. Pagkatapos magsanay ng Dao Zhonggong, talagang naramdaman ni Yang Yiyan na may kulang, ngunit hindi niya alam kung ano yun. Nang malaman niya na ang Wuklan Sainthood Art in the Seven-Colored Dragon Scale ay lumitaw, inihambing niya ang nakaraang Chen Kun Body Tempering Art sa pinahusay na Chen Kun Dao Zhonggong, at sa wakas ay napagtanto na ang kulang sa kanya ay maaaring ang paglilinang at pagpapabuti ng kanyang pisikal na katawan. Maaari mong isipin na ang kanyang pinahusay na Chen Kun Dao Zhonggong ay masasabing isang makalangit na sining. Bakit? Dahil ang 10 katangian ng mga puno ng Dao sa Daoxiang ay ang mga bagay sa buhay na nilinang pagkatapos ng pagpapabuti. Ano ang kanyang kasalukuyang cultivation realm? Ngayon siya ay umabot na sa rurok ng Upper God King, ngunit ang 10 puno ng Dao sa kanyang God Core Daoxiang ay nasa Sidlam stage pa rin, at lumaki hanggang 5 o 6 na pulgada ang pinakamarami. Ayon sa kalakaran na ito, ang kanyang puno ng Dao ay lalago sa isang matayog na puno. Sa oras na iyon, anong yugto ang kanyang cultivation realm? Si Yang Yiyan ay tiyak na nasa Heavenly Dao level man lang, at maaari pa siyang makapasok sa kaharian ng Heavenly Dao kapag ang puno ng Dao ay lumaki sa kalahati. Ngunit ang problema ngayon ay simula nang mag-practice siya ng Chen Kun Dao Shengang, nalaman niya na gaano man siya nag-practice, ang 10 puno ng Dao sa kanyang katawan ay palaging lumalaki ng napakabagal, at hindi niya alam ang dahilan. Ngayon ay naintindihan na niya ng kaunti. Ito ay dahil ang kanyang pisikal na lakas ay hindi makasabay. Kung hindi niya malulutas ang pisikal na problema, naramdaman ni Yang Yiyan na isang araw, ang kanyang Divine Core Dao Seed ay hindi makakayanan ang paglaki ng 10 puno ng Dao, at sa gayon ay magiging hindi balanse. Sa oras na iyon, natatakot siya na mahulog siya sa bangin. Ngayon nalaman niya na ang Zuo Shengang ay maaaring makabawi sa problema ng pisikal na kawalan ng timbang. Ang aking Zuo Shengang ay nililinang ang pisikal na katawan, at sa huli, ang pisikal na katawan ay maaaring direktang maging banal at malampasan, at maabot ang pinaghalong pinagmulan. Siyempre, pinag-aralan na ito ni Yang Yiyan, at ang pangunahing pagsasanay ng dugo ay maaaring gumawa ng dugo sa patuloy na pag-init. Ito ang pinakamalaking sikreto ng pamamaraang ito, at ang tempering ng katawan na nakapaloob sa kanyang Chen Kun Dao Shengang ay upang linangin ang mga acupoints. Ang dalawa ay maaaring ganap na pinagsama at sa wakas ay umangkop sa kanyang sariling magsasaka. Sa loob ng 300 taon na ito, si Yang Yiyan ay hindi nakahiga sa lupa para sa wala. Sinubukan niyang pagsamahin ang Zuo Shengang at Chen Kun Dao Shengang upang magsanay ng kaunti, at gumawa ng komplementaryong isa, ngunit nalaman na ito ay isang perpektong kombinasyon. Ito rin ang dahilan ng pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay na-upgrade sa tuktok ng gitnang yugto ng prehistoric na katawan, at ang kanyang lakas sa paglilinang ay nasa tuktok ng Hari ng Diyos. Kung talagang sumabog si Yang Yiyan, pakiramdam niya ay kumpiyansa siyang lalaban sa unang yugto ng God Emperor. Pagkagising, kitang-kita niya ang mga kamangha-manghang pagbabago sa kanyang katawan. Pagkatapos patakbuhin ang Zuo Shengang, kumukulo at umaagos ang dugo sa buong katawan, at maaaring makabuo ng isang malakas na puwersa ng automatiko. Nararamdaman ni Yang Yiyan na ito ang kapangyarihan ng prehistoric world, na ganap na naiiba sa mana. Kung ihahambing ang mana sa kapangyarihan ng Yin, kung gayon ang kapangyarihang prehistoric na dumadaloy sa dugo ng pisikal na katawan ay kapangyarihang Yang. Mayroong perpektong pandagdag sa pagitan ng dalawa. Kapag ang mga acupoints ng buong katawan ay nagpapatakbo ng pisikal na katawan para sa paglilinang, ang pagsipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa ay tataas ng 10 beses. Maaari itong pumasok sa mga meridian ng buong katawan at pumasok sa banal na core upang mag-transform sa mana, at maaari itong maglakbay sa dugo ng buong katawan at matuno sa dugo upang mag-transform sa prehistoric na kapangyarihan ng pisikal na katawan. Kaya naramdaman ni Yang Yiyan na ito ay isang perpektong pagsasanib. Sa loob din ng 300 taon na ito ay nagtagumpay siya, nakatumbas ng pagkumpleto ng qualitative transformation. Bagamat ang mga pag-upgrade ng kaharian na ito ay hindi nakarating sa Divine Emperor, si Yang Yiyan ay nakaramdam ng labis na kasiyahan, dahil siya lamang ang nakakaalam sa kanyang puso na pagkatapos makuha ang Ancestral Witch's Sainthood,
kailangan niyang hasain ang kanyang sariling Chenkun Dao Shanggang. Ang mga pagbabago sa pagitan ng dalawa ay may malaking kahalagahan para sa kanyang hinaharap na landas ng paglilinang at ang landas ng banal. Hindi kalabisan na sabihin na siya ay may walang limitasyong potensyal. Kung may nagsabi sa kanya noon na makikipagkompetensya siya sa Emperor para sa Heavenly Dao Realm at sa wakas ay makakamit ang Lord of the Divine Realm, kahit na hindi niya ito sasabihin, wala siyang tiwala sa kanyang puso. Siya, tumango lang at nagsabi ng, para harapin ito. Ngunit ngayon ay sa wakas ay lumitaw ang kanyang pagtitiwala sa kanyang puso. Nagkaroon ng momentum na ng ahas na makipagkompetensya sa langit. Ito ang pagbabago at tiwala sa sarili na nagsimula sa kaluluwa. Ang pagiging banal ng Ancestral Witch ay nagdala sa kanya ng maraming sorpresa, at ang mga pagbabago sa Chenkun Dao Shanggang ay nagkaroon din ng ilang hindi inaasahang diwa at dugo. Alam ni Yang Yian na mula ngayon, naging butterfly na siya. Mula noong araw na pumasok siya sa God Realm, siya ay hinabol ng Fire God King. Nang sabihin sa kanya ng God Emperor Foxy na siya ay tinutumbok ng Supreme Emperor ng Heavenly Clan, ang galit ni Yang Yian ay nawala sa kanyang puso. Ngunit ngayon, muling bumalik ang galit na ito, tulad ng isang hari na minamaliit ang mundo. Guro, bakit pakiramdam ko nagbago ka? Nang si Yang Yian ay nalubog sa sarili niyang pagbabago, pinutol siya ni Teng Snake. Natigilan si Yang Yian at tumingin kay Teng Snake at sinabing, talaga, nagbago ang iyong amo mula ngayon, ha. Si Teng Snake ay simple ang pag-iisip. Ang taong ito ay malakas at sensitibo sa pangunawa, at naramdaman na nagbago na si Yang Yian. Si Yang Yian ay nasa mabuting kalooban at tumawa ng malakas. Nawala rin sa halakhak na ito ang depresyon na matagal nang pinipigilan sa kanyang puso. Binabati kita, tila nakamit mo ang tagumpay sa iyong puso. Sabi ni Yu Linglong. Congratulations, halos lahat ng chaotic energy sa katawan mo ay nawala na rin. Mukhang hindi na magtatagal para makarecover ka sa iyong tick. Hinarap ni Yang Yiu si Yu Linglong at nakitang natunaw na ni Yu Linglong ang karamihan sa magulong enerhiya at ang kanyang antas ng paglilinang ay bumalik sa antas ng Diyos Panginoon. Nagulat si Yu Linglong. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Yang Yiu. Hindi ba ito nangangahulugan na nakikita ni Yang Yiu ang kanyang sitwasyon? Alam mo, nasa level pa rin ng God King si Yang Yiu. Karaniwan, hindi niya nakikita ang kasalukuyang antas ng Diyos Panginoon, ngunit sinabi niya ito ng malakas. Alam niya na malamang na malaki ang natamo ni Yang Yiu sa pagkakataong ito. Anyway, kanya. Ang paglilinang ay umabot na sa rurok ng nakatataas na hari ng Diyos. 300 taon na lang, grabe talaga. Naramdaman din ni Yu Linglong na ang kasalukuyang estado ni Yang Yiu ay nagbago ng malaki. Kaya sabihin, ang antas ng paglilinang ay wala, ngunit ang aura ay napakalakas. Ito ay, gaya nga ng sabi ni Teng Shi, parang ibang tao. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan, sa ilang kadahilanan, ay nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Yu Linglong. Guro, may 3 sikretong silid, na lahat ay may kapangyarihan ng yin at yang. Sila ang kayamanan ng lupa para sa paglilinang ng pisikal na katawan. Gusto mo bang magsaka doon? Lumapit si Tu Jingyuan upang magsalita, palaging nakakaunawa sa mga pangunahing punto. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, hindi ito kailangan para sa akin. Ang aking pisikal na katawan ay hindi makakalusot sa maikling panahon. Dahil natapos na ninyong lahat ang inyong kultivasyon at umaban, umalis na tayo rito sa susunod. Tungkol sa sitwasyon sa sikretong silid, nalaman ni Yang Yiu mula sa mga talaan ng 7 kulay na kaliskis ng dragon na ito nga ang lugar kung saan ang mga mangkukulam ay nagalit at nagbibinyag, ngunit natanggap niya ang kapangyarihan ng 7 kulay na kaliskis ng dragon, at ang mainit na pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa lihim na silid. Alam din niya na ang kasalukuyang cultivation ay pumasok sa checkpoint period, at hindi na makabuluhan ang muling paglilinang. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas mabuting umalis at pumunta sa labas ng mundo para tingnan. Napakaraming bagay sa Eternal God Realm na naghihintay na makita niya, na sulit sa kanyang paglalakbay. Kahit na ang kasaysayan na naitala sa 7 kulay na kaliskis ng dragon ay maliit, ito ay may malaking kahalagahan. Ang pattern ay napabuti ng husto, at ilang mga lihim ang natutunan. Iniisip ni Yang Yiu na dapat siyang pumunta at tingnan. Upang mapabuti ang paraan ng paglilinang, hindi sapat na ipikit ang sarili at mapait na ngumiti. Kabanata 2638 mga tinak na uhaw sa dugo. Si Yang Yian at ang kanyang partido ay nagkaroon ng malaking ani sa paglalakbay na ito. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon. Para sa kanila, ang pagpapabuti ng kanilang lakas sa paglilinang ay isang pagkakataon. Siyempre, ang punto ay malaki ang nakuha ni Yang. Bukod sa makukulay na kaliskis ng dragon, nasakop niya ang Teng Snake at ang Earth Essence, na malaking tulong. Ang dalawang lalaking ito ay nakapasok na ngayon sa antas ng God Emperor, at sila ay talagang mga master ng God Realm. Napakahusay din ng paglilinang ni Yu Linglong. Karamihan sa magulong enerhiya sa kanyang katawan ay natunaw, at ang kanyang paglilinang ay naibalik sa antas ng Diyos Panginoon. Sa kanyang sarili, bagamat hindi pa siya nakapasok sa kaharian ng Diyos Emperador, isang hakbang na lang ang layo niya. Naniniwala si Yang Yian na ito ay sandali lamang. Ito ay hindi sapat upang masira ang hadlang at magsanay sa isang saradong estado.
Mangangailangan ng ilang pagkakataon upang mapagtanto ito. Kaya, nag-propose siyang umalis dito. Kung tungkol sa yin at yang na enerhiya sa tatlong lihim na silid, ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit ito ay nakakalungkot na hindi ito maaaring ilipat palayo. Ito ay likas na nabuo, at hindi nila ito sinira. Mas mabuting ipaubaya na lang sa nakatadhana sa hinaharap. Matapos makuha ang Earthmoon Brew, alam din ni Yang Yian kung paano ito gamitin. Ito ay naitala sa makulay na kaliskis ng dragon. Kapag dumating ang tamang panahon, papagalitan niya muli ang kanyang katawan at tiyak na uunlad pa siya. Bumalik ang grupo sa parehong ruta at lumitaw sa mga guho ng Witch King City. Master, saan tayo susunod? Tuwang-tuwang tanong ni Tu Jingyuan. Nandito na siya simula nang ipanganak siya at hindi na umalis. Siya ay likas na nabighani sa labas ng mundo, ngunit hindi siya makaalis dahil sa kanyang mga utos ng ninuno at katapatan sa kanyang puso. Ngayon, ang layer ng kadena na ito ay hinawakan ni Yang Yian, at siya ay naging lingkod ni Yang Yian ng pasibo. Para kay Tu Jingyuan, hindi ito masisisi sa kanya. Maaaring ito ay kalooban lamang ng Diyos, hindi dahil sa hindi niya sinunod ang mga utos ng mga ninuno. Siya ay mas nasasabik kaysa sa iba na makaalis. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagbabantay sa Divine Medicine Garden ng Witch King City ng mag-isa ng hindi mabilang na taon. Kahit na ang mga Diyos ay natatakot sa kalungkutan. Ngayon ay aalis na siya. Nang wala ang kanyang mga tao at alalahanin, nais ni Tu Jingyuan na makaalis siya kaagad. Naiintindihan ni Yang Yian ang iniisip ni Tu Jingyuan sa ilang lawak. Hindi niya talaga alam kung paano sasagutin ang tanong ni Tu Jingyuan. Dahil sila ni Yu Linglong ay nakarating na sa Eternal God Realm, hindi pa sila nakapunta sa ibang lugar, at ang Wuwang City ang unang hinto. Lumingon siya at tumingin kay Teng Shi at sinabing, Teng Shi, sa tingin mo saan tayo susunod? Sa iilan sa kanila, si Teng Shi lang ang medyo pamilyar sa terrain dito. Bagamat ayon kay Teng Shi, matagal na siya rito, ngunit tiyak na hindi siya ipinanganak dito. Siya ay nagmula sa labas ng mundo at nanirahan sa Wuwang City. Siyempre, hindi niya masasabi na naiintindihan niya ang buong Eternal God Realm, pero at least alam niya ang ilang lugar. Gaya ng inaasahan, tinanong ni Yang Yian si Teng Shi para sa kanyang opinyon. Itinaas ng lalaking ito ang kanyang mahabang leeg at lumangoy ang kanyang katawan, nagsasalita ng wika ng tao, at nagsabi ng may pagmamalaki na tingin, Guro, tama ang tanong mo. Susunod, pupunta tayo sa hilaga ng lungsod ng Wuwang. Nabalitaan ko na mayroong isang lungsod ng mga Diyos na 8,000 milya ang layo. Iyon ay isang lungsod ng mga Diyos sa kalangitan. Hanggat ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay ituring bilang isang kilalang panauhin ng lungsod na iyon at kapag ikaw ay tumatangkilik sa lahat ng mga yaman ng lungsod na iyon at kapag nasiyahan ka sa lahat ng mga yaman ng lungsod na iyon. Narinig. Pinutol ni Yang Yian si Teng Shi na may itim na mukha. Hehe, guro, hindi pa ako nakakapunta roon. Nabalitaan ko ito mula sa isang matandang maya na dumaan 1,000 taon na ang nakalilipas. Anyway, sa mga salita ng matandang maya, ang lungsod ng langit at Diyos ay lubhang kapana-panabik at sulit na bisitahin. Sabi ni Teng Shi. Hindi inakala ni Yang Yian na maaasahan ang mga salita ng taong ito. Pero, siya at si Yu Linglong ay hindi rin pamilyar sa lugar na ito. Naisip nila na dahil wala silang layunin, doon na lang sila pumunta. Ito ay tungkol sa paglalakbay. Ano sa palagay mo, Sister Linglong? Tanong ni Yang Yian kay Yu Linglong. Saglit na nag-isip si Yu Linglong at sinabing, okay lang na pumunta at tingnan. Kung diretsyong sabihin, ang layunin natin ay maghanap ng mga pagkakataon. Hindi mahalaga. Okay, let's go. Agad na nagpasya si Yang Yian. Ang 8,000 milyang paglalakbay ay madali para sa kanila na lumipad, ngunit alam ni Yang Yian na ang mga tanawin sa daan ay hindi dapat palampasin kapag naglalakbay sa paraan ng paglilinang. Naglakad ang grupo at nagtungo sa hilaga ng Wuwang City. Pinangunahan ni Teng Shi ang daan. Ito ay hindi bababa sa pamilyar sa kapaligiran sa loob ng 3,000 milya ng Wuwang City. Siyempre, ganito lang kalaki ang hanay ng mga aktibidad ng lalaking ito. Hindi pa siya nakalabas ng higit sa 3,000 milya. Pero ayon kay Teng Shi, hindi sa ayaw nitong lumabas, kundi sa hindi ito nangangahas. Ang Eternal God Realm ay isang prehistoric na kapaligiran, at napakaraming dakilang Diyos. Doon ay lahat ng uri ng kakaibang pag-iral tulad ng kapaligiran, mga demonyo, mga Diyos, at iba pa. Mayroong mga sinaunang nilalang sa halos lahat ng lugar, maaaring sumasakop sa mga bundok o sumasakop sa mga lawa. Mahirap talagang gumawa ng hakbang. Ang pagpunta ng 8,000 milya ang layo upang hanapin ang Sky God City na inilarawan ng isang maya ay talagang makasariling hangarin ni Teng Shi. Matagal na niya itong inaabangan ngunit hindi pa siya nakakarating, o hindi siya nangangahas na pumunta dahil sa kawalan ng lakas. Ngunit ngayon ang kanyang lakas sa paglilinang ay sa wakas ay umabot na sa antas ng God Emperor, kasama sina Yang Yian at Yu Linglong ay may kakanyahan ng lupa, kasama ang mga kaibigan at lakas ng koponan, si Teng Shi ay naglakas loob na tumawid sa pulang linya ng 3,000 milya at gustong makita ang labas ng mundo. Sa daan, sa ilalim ng pamumuno ni Teng Shi, nakakuha din si Yang Yian ng maraming karanasan. Gaya ng inaasahan, hindi mabilang ang mga Diyos at Espiritu, at bawat isa ay may sariling teritoryo.
May mga halimaw sa ilog kapag tumatawid sa ilog, mga Diyos ng bundok kapag tumatawid sa bundok, mga Diyos na halimaw na gawa sa kahoy na naging mga Diyos kapag naglalakad sa kakahuyan, at mga halimaw na bato na sumisipsip ng asensya ng araw, buwan at langit at lupa kapag naglalakad sa mga tambak na bato. Gayunpaman, kayang harapin ni Teng Snake silang lahat. Lalapit ang ilan sa mga pamilyar at tatawagan siyang God Teng Snake, at bibigyan siya ng ilang kayamanan. Sa mga mata ni Yang Yiyo, kitang-kita na si Teng Snake ay nambubuli sa maliliit na Diyos na ito, nakatumbas ng isang bully. Ngunit muli, kung hindi dahil dito, naniniwala si Yang Yiyan na kung siya at si Yu Linglong, bagamat hindi sila natatakot sa maliliit na Diyos at halimaw na ito, ang paglalakad ng 1,000 milya ay tiyak na isang mahirap na bagay, at kakailanganin ito ng kaunting pagsisikap. Matapos ang 1,000 milya, unti-unting hamupa ang pagmamataas ni Teng Snake. Sa mga salita nito, ngayon ay nakatagpo ito ng mga makapangyarihang Diyos at halimaw. Bagamat hindi ito natatakot, magulo kung talagang magagalit ito at mag-aaway. Hindi ito nagalit, at naglakad sa daan. Nagpakawala ng hininga si Teng Snake, ngunit walang bulag na nagkusa na umakyat. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay makapangyarihan na ngayon. At saka, may Yu Linglong sa team. Sa ilalim ng hininga, ang masasamang espiritu ay umatras. Siyempre, may ilan na hindi bumili nito, ngunit sila ay binugbog ni na Teng Snake at Tu Jingyuan ng magkasama, at tumakas. Sa madaling salita, sa ngayon, pagkatapos maglakad ng higit sa 2,000 milya, wala pang mas mataas na antas ng God Emperor level na nilalang. Di nagtagal, natapos ang 3,000 milya na paglalakbay. Pagkatapos ng isa pang 300 milya, isang malaking hanay ng bundok ang lumitaw. Nawala ang nakaka-relax na tingin ni Teng Shi sa simula. Pagharap sa bundok, seryoso niyang sinabi, Guro, ang bundok na ito ay hindi madaling tumawid, hayaan mo akong pumunta para magbigay-pugay sa bundok at humiram ng daan. Natigilan si Yang Yiyo, magbigay galang sa bundok at humiram ng kalsada. Bakit ito napakagulo? Kung may mga makapangyarihang Diyos at halimaw, lumipad na lang tayo at huwag mag-aksaya ng oras. Ngumiti ng mapait si Teng Shi at ay nagsabi, Guro, hindi mo alam, ang bundok na ito ay hindi simple. Ito ay tinatawag na Thorn Mountain Range. Ito ay umaabot ng libu-libong milya, ngunit mayroon lamang isang uri ng mga halaman sa buong hanay ng bundok, iyon ay ang uhaw sa dugo na tinik, o masasabing ito ay isang halaman lamang, ngunit ito ay isang mahirap na Diyos, na kilala bilang ninuno na uhaw sa dugo. Ang mga baging at tinik ay tumatagos sa langit at lupa. Hindi tayo makakalipad. Hindi biro ang masaksak ng kanyang mga baging at tinik. Ang kanyang lakas ay malalim at hindi maarok. Mas mabuting huwag natin siyang i-provoke. Maari na lang tayong magbigay-pugay sa bundok at humiram ng kalsada, kung hindi ay hindi na natin maiisip na tumawid sa bundok na puno ng tinik. Kabanata 2639, Alibughang Ahas. Sa pakikinig sa Sol Emna na pagsasalaysay ni Teng Shi, hindi naiwasang maging seryoso ni Yang Yiyo. Alam niyang walang nilalang sa Eternal God Realm ang dapat maliitin. Ang uhaw sa dugo na ninunong ito ay parang isang mahirap na karakter. Kung ganoon nga, mas mabuting makinig sa payo ni Teng Shi. Ibig mong sabihin, ang ninunong uhaw sa dugo ay isang tinik. Tanong ni Yang Yiyo. Ito ay talagang isang malaking punong uhaw sa dugo. Guro, sa katunayan, karamihan sa mga nilalang na nakamit ang kaliwanagan sa Eternal God Realm ay nabuhay ng mahabang panahon, kaya ang lahi ng tao ay halos hindi nakikita, o ako ay nakakita ng napakakaunting lahi ng tao. Ang Eternal God Realm ay tiyak na hindi isang mundo na pinangungunahan ng mga tao. Kunin ang uhaw sa dugo tinik na puno halimbawa. Ang pangunahing katawan ay nakakalat sa buong Thorn Mountain Range. Narinig ko na lahat ng mga halaman ay nilamon nito. Ang mga tinik ay may mga tinik, at ang mga tinik ay nakakalason. Kung tamaan ka ng tinik, malalason ka, not to mention the point. Hanggat ikaw ay nababalot ng mga tinik, lahat ng dugo ay lalamunan at magiging mga buto. Anyway, marami na akong narinig na maliliit na Diyos at halimaw na hindi mo dapat madaling pukawin ang uhaw sa dugo na ninuno. Siyempre, kung gusto mong tumawid sa bulubunduking ito, kailangan mong kumustahin. Basta babatiin mo, hindi mapapahiya ang ninunong uhaw sa dugo. Pupunta ako para magbigay galang sa bundok. Sabi ni Teng Snake. Si Yang Yiyo ay hindi isang hindi makatwirang tao, at talagang hindi na kailangang magdulot ng gulo. Basta makalusot ka, ayos lang. Gayunpaman, palagi siyang hindi komportable. Nang sabihin ni Teng Snake na magbigay galang sa bundok, ang una niyang reaksyon ay ang magbayad ng toll. To put it bluntly, it is overbearing. Bullying. Sinong gustong mabuli? Naisip ito ni Yang Yiyo, at hindi pa rin siya masaya at sinabi, ano ang antas ng paglilinang? Nang ninunong uhaw sa dugo na ito. Umiling si Teng Shi at sinabing, hindi ko rin alam. Nakarinig ako ng mga chismis tungkol sa ninunong uhaw sa dugo. Kung tungkol sa kung anong antas siya, hindi ko pa ito narinig, at walang maliit na Diyos o halimaw ang nakabanggit nito. Yanzi, kalimutan mo na, hayaan mo na si Teng Shi at tingnan mo. Nararamdaman ko rin na ang bundok na ito ay hindi simple, at ang mga nilalang dito ay hindi mauunawaan sa isang panig na kaharian. Ang mababang kaharian ay hindi nangangahulugang mababang lakas.
Ang ilang mga nilalang ay ipinanganak na may mga talento na sapat na upang talunin ang matataas na antas ng mga Diyos at mga demonyo. Ito ay isang buong nakakatakot na tinak sa katawan. Bulubundukin ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Sa oras na ito, nagsalita si Yu Linglong. Alam niya ang kaunti tungkol sa ugali ni Yang Yio, kaya nagsalita siya upang pigilan siyang na gumawa ng anumang hindi makatwirang desisyon. Ngayon siyang ang pangunahing figure. Okay, makikinig ako kay Sister Linglong. Nang marinig niyang ang sinabi ni Yu Linglong, nawala agad ang hinanakit sa kanyang puso. Master, pupunta ako kung gayon, sabi ni Teng Shi. Sinabi ni Yang Yio, pumunta ka, makipag-ayos ng maayos. Ibinaba ni Teng Shi ang mga pakpak nito sa likod nito, at sa isang kisap mata ay lumipad ito patungo sa bulubundukin na libu-libong metro ang layo. Naghintay doon sina Yang Yio, Yu Linglong at ang Earth Essence. Ang buong hanay ng bundok ay pula sa paningin, napakakaiba. Hindi ko alam kung makakahanap ng paraan si Teng Shi. Sabi ni Yang Yio na may singkit na mga mata. Sa pagtingin sa uhaw sa dugo na bulubundukin na libu-libong metro ang layo, hindi komportable si Yang Yio. Naamoy niya ang madugong amoy ng buong bulubundukin, at alam niya ang ibig sabihin nito. Para matawag na uhaw sa dugo, hindi dapat mabuting tao. Maghintay at tingnan natin. Tumingin din si Yu Linglong sa malayong bulubundukin na may kalmadong tono. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, Sister Linglong, kung si Teng Snake ay dumaan at mabigang makipag-ayos, at kailangan nating pilitin ang ating daan, sa tingin mo ba ay makakalagpas tayo? Binawi ni Yu Linglong ang kanyang tingin, tanging ang kanyang mga mata sa ilalim ng belo ang ibinunyag habang seryosong nakatingin kay Yang Yian at sinabing, sa totoo lang, hindi ko alam. Bagamat natunaw ko na ang karamihan sa magulong ambon sa aking katawan, ang mahiwagang kapangyarihan na maaari kong gamitin ay maaaring halos hindi umabot sa antas ng isang Diyos, ngunit ang bundok na ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, at hindi ko masabi. Si Yang Yian ay medyo solemn na ngayon. Alam niyang hindi nagbiro si Yu Linglong. Kahit na siya ay hindi maramdaman ang lalim ng uhaw sa dugo na ninuno, na nangangahulugan na ito ay talagang isang behemoth. Sa kasong ito, kailangan niya talagang mag-ingat. Gayunpaman, kung talagang haharapin siya, hindi siya matatakot sa isang away. Bumalik na si Master Teng Snake. Sabi ni Tu Jingyuan sa oras na ito. Lumingon si Yang Yian, at sigurado, si Teng Snake ay naging isang kidlat at dumating sa isang iglap. Paano? Maaari mo bang ipahiram sa amin ang daan? Tanong ni Yang Yian. Humalaklak si Teng Snake at sinabing, syempre ang Master ay magpapahiram sa atin ng daan. Ako ay isang banal na hayop kung tutuusin, at ako ay naninirahan sa 3,000 milya ng Wuwang City sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang uhaw sa dugo na ninuno ay dapat magbigay sa akin ng mukha na ito. Ako, magsalita ng wika ng tao. Walang pag-aalinlangan na pinutol ni Yang Yian ang pagmamayabang ni Teng Snake. Naiintindihan na niya ngayon kung anong uri ng karakter ang lalaking ito, at natural na narinig na hindi nagsasabi ng totoo si Teng Snake. Awkward na ngumiti si Teng Snake, lumipad pababa, at bamulong, sa katunayan, nag-abot ako ng 100,000 high-grade na mga banal na bato, at pinadaan tayo ng uhaw sa dugo na ninuno at pumayag na ipahiram sa atin ang daan. Teka, anong sabi mo? Ang boses ni Yang Yian ay biglang tumaas ng 8 degree. Ang uhaw sa dugo na ninuno ay pumayag na kami ay dumaan at pinahiram kami ng daan. Medyo proud si Teng Snake. Sa opinyon nito, dapat itong purihin ng Master para sa paggawa ng mga bagay. Hindi ang huling pangungusap, gaano karaming mga banal na bato. Sabi ni Yang Yian. 100,000 high-grade divine stones, walang pakialam na sabi ni Teng Snake. Napaawang ang bibig ni Yang Yian, at hindi niya maiwasang sampilan si Teng Snake ng magic power. Boom! Sa isang malakas na putok, natambo si Teng Shi sa lupa ng sampal ni Yang Yio. Prodigal Snake, 100,000 divine stones, at ang mga ito ay top grade. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayroon kang top grade na divine stones? Ungol ni Yang Yian kay Teng Snake. Talagang hindi niya inaasahan na si Teng Snake ay may mga divine stone, at ito ay top grade. Noong una ay inakala niya na walang mga banal na bato sa Eternal God Realm, ngunit ang alibughang Teng Snake ay mayroon talaga nito. Ngayon, lahat ng 100,000 top grade na mga banal na bato ay naibigay na. Guro, hindi ba mga banal na bato lang? Mayroon pa akong ilan, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi mo man lang ako tinanong kung mayroon akong mga banal na bato, labis na naagrabyado si Teng Snake. Umakyat siya at mahinang nagsalita. Ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking piraso ng kumikinang na mga banal na bato sa harap ni Yang Yian. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yian. Mayaman talaga ang lalaking ito. Nagluwa siya ng isa pang 50,000 o 60,000 na mga banal na bato, at lahat sila ay mga pinakamataas na grado na mga banal na bato. Si Yang Yian ay magmumura, ngunit para sa kapakanan ng mga banal na bato, siya ay nagpigil. Malamig siyang ngumuso at iwinagayway ang kanyang kamay para ilagay ang lahat ng mga banal na bato na iniluwa ni Teng Snake sa tiyan kunpot ng walang pag-aalinlangan. Ngunit masama pa rin ang pakiramdam niya, pagkatapos ng lahat, isang buong 100,000 mataas na grado na mga banal na bato ang ibinigay ni Teng Shi sa uhaw sa dugo na ninuno bilang isang suhol. Kung alam lang niya noon, hinding-hindi niya gagawin.
Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng 100,000 high-grade na Divine Stone sa God Realm. Ang iniisip pa lang ay dumudugo na ang puso niya. Sa pagtingin sa inosenteng si Tengshi, malamig na sinabi ni Yang Yiyo, hindi mo ba alam ang halaga ng mataas na uri ng mga banal na bato? Ibinigay mo lang ang 100,000 sa mga ito. Kabanata 2640, pahiram ng daan para tumawid sa bundok. Guro, kahit na ang magic na bato ay naglalaman ng enerhiya, iyon lang. Hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa akin na panatilihin ito. Ang paggamit nito sa paghiram ng kalsada ay isang magandang paraan upang mas ulit ito, agrabyado na sabi ni Tengshi. Totoo na ang mahiwagang bato ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa isang demonyong tulad nito na nililinang ang pisikal na katawan nito, ngunit ito ay mahirap na pera para sa sangkatauhan, ngunit hindi ito alam ni Tengshi. Normal lang na magalit si Yang. Saan mo nakuha ang magic stone? Tanong ni Yang Yiyo. Bamulong si Tengshi, lahat sila ay ipinakita ng mga Diyos at halimaw sa loob ng radius na 3,000 milya ng Wuwang City sa hindi mabilang na taon. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyo na ang bagay na ito ay isa ring ninakaw na magic stone. Hindi nakakagulat na nagbigay ito ng 100,000 mataas na kalidad na mga magic stone sa ninuno na uhaw sa dugo ng hindi kumukurap, ngunit ngayon ay wala na itong silbi. Ibinigay na nito sa kanila ang lahat. Ano ang magagawa nito? Sinabi ni Yu Linglong sa oras na ito, kalimutan mo na ito, Yanzi. Hindi rin nauunawaan ni Teng Snake ang halaga ng bato ng Diyos. Para sa lahi ng demonyo, mas gusto nila ang direktang pagiging simple at kagaspangan. Ang halaga ng bato ng Diyos ay dinadala lamang sa sukdulan ng lahi ng tao. Ito ay naging isang mapagkukunan ng pera at ginamit sa lahat ng aspeto ng paglilinang, tulad ng mga pormasayon, mga artifact, cultivation, at iba pa. Dahil ang Eternal God Realm ay hindi isang mundo na pinangungunahan ng mga tao, ang papel ng Godstone ay hindi masyadong sineseryoso. Bukod dito, limitado rin ang hanay ng mga aktibidad ni Teng Snake, kaya hindi nakapagtataka na wala itong pakialam sa bato ng Diyos. But then again, since 100,000 Godstones have been given to the bloodthirst old man, ancestor, as long as the other party agreed to let us hiram the road to pass through the mountain, it's nothing. We will have the opportunity to collect the magic stones in the future. Hanggat ito ay nasa interface ng langit, ang langit at lupa ay maaaring natural na magparami ng mga mahiwagang bato. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Tara na at tingnan natin. Tungkol naman sa Sky God City na binanggit ni Tengshi, may mga inaasahan talaga ako. Ang isang makalangit na eroplano ay nahahati sa dalawang banal na kaharian, at natural na magkakaroon ng magkakaibang mga pagkakataon. Baka ito ay maging isang magandang bagay para sa atin. Sa pakiusap ni Yu Linglong, natural na walang sasabihin si Yang Yiyo kay Tengshi. Nakinig siya sa pagsusuri ni Yu Linglong na hindi naman masama. Ito ang katotohanan. Naisip niya iyon at mapait na ngumiti, sana hindi masayang ang 100,000 high-grade magic stone ni Tengshi. Tara na, bakit hindi ka manguna? Pinandilatan ni Yang Yiyo si Tengshi. Puno ng pasasalamat si Tengshi kay Yu Linglong at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, natatakot na ito kay Yang mula sa kaibuturan ng puso nito. Kung tungkol sa mahiwagang bato, talagang wala itong ideya tungkol dito. Masyadong mahirap ay absorb ito, kaya itinuring na lang ito bilang isang ordinaryong bato ng enerhiya. Gayunpaman, ito ay nasa landas ng pisikal na paglilinang at hindi pinahahalagahan ang mana. Sa kanyang mga mata, 100,000 magic stones at 1 million magic stones lang iyon. Pagkatapos ay pinangunahan ni Tengshi ang daan sa harapan, at hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa paanan ng Bloodthirsty Mountains. Ang bulubundukin na umaabot sa libu-libong milya ay talagang pareho mula sa anumang lugar. Ang susi ay upang makita kung ang ninunong uhaw sa dugo ay magpapahiram sa kanya ng paraan. Pagkarating sa paanan ng bundok, huminga si Yang Yian at bumantong hininga sa kanyang puso, at kailangan talaga niyang humiram ng daan. Ang pulang bulubundukin ay tulad ng sinabi ni Tengshi. Ang buong bundok ay natatakpan ng parehong mga halaman. Ang matitinik na pulang tinak na baging ay mukhang hindi maarok, tulad ng isang matinik na pader, at sila ay napakataas, daan-daang metro ang taas. Gamitin ang mana para sirain ito at gumawa ng paraan, o lumipad mula sa langit. Ngunit ang dalawang pamamaraang ito, sa mga salita ni Tengshi, ay hindi magagawa, dahil ito ang katawan ng uhaw sa dugo na tinak. Mayroon lamang isang uhaw sa dugo na tinak sa buong hanay ng bundok. Isa talaga itong matandang halimaw. Ito ay buhay, at hindi tayo hahayaang dumaan ng madali. Ibig sabihin, buhay ang mga matinik na baging na ito at tiyak na harang sa atin. Ang mga baging ay pula, may tatsulok na dahon, at ang bawat barb ay halos 10 pulgada ang haba, siksikan, at ito ay nagpapasaya sa mga tao. Sinabi ni Teng Snake na ito ay lason. Kahit na ito ay hindi lason, ang pagsaksak ng tulad ng isang matinik na baging ay hindi matitiis ng sinuman. Guro, mangyaring maghintay, sabi ni Teng Snake, at pagkatapos ay lumipad sa himpapawid at sumigaw sa mga tinak sa bundok, uhaw sa dugo na ninuno, pakiusap na daanan ako. Ang ninunong uhaw sa dugo ay dapat magkaroon ng isang tunay na katawan, marahil siya ay naging isang anyo ng tao, o marahil siya ay may iba pang mga estado ng pag-iisip.
Anyway, ayon kay Teng Snake, hindi pa niya ito nakita, ngunit nakakausap niya ito. Matapos mag-iwan ng 100,000 pinakamataas na grado ng mga banal na bato, ito ay inalis ng mga matinik na baging. Si Teng Snake ay lumipad sa langit at sumigaw, ngunit walang tugon ng mahabang panahon. Ancestor na uhaw sa dugo, hayaan mo akong makapasa. Sigaw niya ulit. Napasimangot si Yang Yiyo. Nakaramdam siya ng kalungkutan at nagkaroon ng masamang premonition. Ancestor na uhaw sa dugo, pahiram sa akin ng daan. Kinuha mo ang aking magic stone, hindi mo ito malilimutan, tama. Nagtaas ng boses si Teng Shi. Pagkatapos ng ikatlong tunog, sa wakas ay nagkaroon ng paggalaw. Russell. Nagsimulang gumalaw ang mahabang tinak na baging. Palakas ng palakas ang tunog, parang libu-libong tropa, ngunit gumagalaw ang mga tinak na baging sa buong mababang bundok, parang nanginginig ang buong bundok. Sa katunayan, ito talaga ang kaso. Naramdaman ni Yang Yiyo na nanginginig ang lupa. Pinili nilang umakyat sa medyo mababang bundok. Sa sandaling ito, sa bundok na ito, ang mga tinak na baging sa bundok ay kumaluskos at naghiwalay sa magkabilang panig, at sa kanilang paningin, isang maliit na landas na halos 3 metro ang lapad ay nahahati, na umaabot hanggang sa Gagaga. Pumunta ka. Isang paos na boses ang umalingaw sa buong bulubundukin. Mahirap sabihin kung saan ito nanggaling, ngunit ito ay nasa buong kabundukan. Pagkatapos lamang ng pangungusap na ito, walang tunog. Halata na ang boses na ito ay boses ng ninunong uhaw sa dugo. Ngunit ang daan ay nahayag. Master, alis na tayo. Tapos na. Bumaba si Teng Shi at sinabing. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, dahil pumayag ka na dumaan kami sa iyong kalsada, bakit hindi na lang tayo lumipad doon? Bakit kailangan nating tahakin ang ganitong madilim na daan? Ang ibig sabihin ni Yang Yiyo ay hanggat hindi sila inaatake ng uhaw sa dugo na matandang ninuno, hindi ba sila lilipad? Ngayon ay talagang nabuksan ang isang landas, ngunit may mga tinak at baging sa magkabilang panig, na nagpapabagal sa mga tao. Gayunpaman, sa oras na ito, ang matandang boses ay muling tumunog, munting lalaki, ako ay napakaranggal, paano kita papayagang lumipad sa ibabaw ng aking ulo? Ito ay walang galang. Hindi ba't tinuruan ka ng iyong mga nakatatanda? Kung ikaw ay gustong tumawid, lakad lang. Ito ang aking panuntunan. Kung hindi, huwag kang pumunta. Hahabilasan mo tumawid sa aisle. Limitado ang pasensya ko. Kung hindi, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Agad na nagalit si Yang Yiyo at magsasalita na sana. Masyadong mayabang ang ninunong uhaw sa dugo na ito. Binigyan niya ako ng pera para makapasa, pero ang yabang niya pa rin. Isa lang siyang sirang punong demonyo. Kung magagalit ka sa akin, susunugan kita ng apoy. Magsasalita pa sana siya, umiling si Yu Linglong at sinabing, tiisin mo lang. Kung makayanin mo, magagawa mo. Napakalakas ng tinak na demonyong Diyos na ito. Hinihiram lang natin ang daan. Hindi na kailangang manggulo. Ha? Bamantong hininga si Yang Yiyo, okay, titiisin ko. Tara na. Sa isang utos, sunod-sunod na humakbang sina Teng Shi at Tu Jingyuan sa matinik na landas. Mahigpit na sumunod sina Yang Yiyo at Yu Linglong sa likuran. Ngayon ay maaari na lamang silang maniwala na ang 100,000 mataas na uri ng mga banal na bato ni Teng Shi ay hindi nasayang. Sa kabilang banda, naisip ni Yang Yiyo ang tungkol sa nagpapakilalang ninuno ng kabilang partido na uhaw sa dugo. Naisip niya na kailangan din niyang iligtas ang kanyang mukha at panatilihin ang kanyang kredibilidad. Hindi naman niya ipapahiya ang mga ito, di ba? Kung talagang pinahirapan niya ang mga bagay, hindi sila magiging mga vegetarian. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.